lugar na ito, bawal ang abortion. Pero legal anakan ang kahit hindi ka kilala. Isang lugar na hindi mo makikita sa travel vlog ng influencer. Pero tiyak trending sa mga driver. Ito ang Kandapara sa siyudad ng Dhaka, Bangladesh. Isa itong barangay na may 1,000 kababaihan na nagtatrabaho bilang profesional na tagahatid ng kaligayahan. Para silang call center agent na hindi marunong gumamit ng headset. Araw-araw may 3,000 kliyente ang dumadayo dito. Parang karinderyang 24/7 na open. Pero ibang putahe ang pinapain. Sa isang kwartong pang Airbnb, airbed, and bembang. Sa channel na to, real talk, walang arte-arte. Kwentong totoo na nilagyan ng konting pasakalye. Tino John's TV. Marami sa kanila ang pinanganak na sa lugar na ito at ang iba na recruit na parang networking. Pero imbes na kumita, ginawa silang impact tita. Legal ang prosti sa lugar na to, pero illegal ang abortion. Kumbaga sa logic, pwede kang gumawa ng bata kahit hindi mo kilala yung ama, pero bawal mong ipalaglag kung pumalya. Maraming batang lalaki dito ang lumaki na parang batang ama, kahit wala rin silang ama. At ang mga batang babae, pagdating ng 9 years old, anak ng tinapa. Ready na raw silang magtrabaho, sabi ng mga buwisit nilang magulang, kung meron man. Yung edad na ang iniisip pa lang ay Barbie, pero dito pinapasuot na ng mumurahing lipstick at pinapapila na sa career orientation. Unti-unti nang ipinapakilala sa kanila ang kanilang kahantungan, isang bahay-bahayan sa loob ng impyerno. May mahigit 600 kwarto sa loob ng Kandapara. Isipin mo parang apartment complex. Kaso puro short time ang kontrata. At kung sa tingin mong may DSWD o barangay tanod dyan, ang tanging mayor ng lugar ay si Madam Bugaw, aka brothel keeper, na mas makapangyarihan pa sa barangay kapitan. Lahat ng transaksyon cash basis, walang refund pag pumalpak. Ang mga bisita, karamihan ay truck driver na gutom sa init ng katawan at minsan sa beer kasi nga bawal ang alak. Pero sa black market, may happy hour sa likod ng kortina. Sabi ng Supreme Court ng Bangladesh, legal yan basta may license. Pero teka lang, paano kung yung babae binili mula Nepal o Myanmar at 13 years old pa lang, legal pa rin ba yon? Ang sagot, oo sa papel. Pero sa realidad, malala pa sa fake news ang sistema. Karamihan sa kanila pumapasok na may kasamang debt package. Ikaw na yung binenta, may utang ka pa. Abay cooking ng inasang ka pa. Babayaran nila habang nagtatrabaho sila. Parang buy now, suffer forever ang peg. Sa lugar na to, hindi mo na kailangan ng booking app. Ang presyo, parang tricycle fare lang. Sa murang-mura na 100 hanggang 300 taka o mga 60 pesos to 180 pesos, makakakuha ka ng isang session, yung tipong walang exam pero mapapahinga ka ng todo. Yung presyo depende sa edad, karanasan at kung gaano kalakas ang tawaran ng customer. May mid-range din, yung parang burger meal sa fast food. Nasa 300 to 600 pesos, mga 500 to 1,000 taka. Yan yung medyo may pakete. May konting click, konting kwento, pero pareho pa rin ng ending. At syempre may premium package para sa mga suki, repeat customer o feeling don pepot. Umaabot ng 1,500 pesos pataas o 3,000 taka. Pero syempre may kasamang ilaw, tugtog, sayaw at konting feelings kuno. Walang protection, walang check-up, walang palugit. Kung magkasakit sila, bahala sila sa buhay nila. Ganyan ang labanan. Heto pa ang nakakadurog ng puson. Kahit gutom at kulang sa nutrisyon, bawal ang pumayat. Kasi pag payat, payat din ang kita, walang kliyente. Trip ng mga lalaki dito medyo mataba. Ang solusyon, umiinom sila ng gamot na Oredixin. Isang steroid na para sa baka. Literal na gamot ng baka. Gusto mo ng instant curves, take 2 ka lang nito. Pero syempre may side effect. Mabilis kang tumaba
mabilis din masira ang atay, kidney at magiging masunurin ka dahil oo nga ka ng oo nga. Ang lifespan nila 40 years old kung binibuenas. Siyempre, ang nakakagigil na tanong dyan ay kung may gobyerno pa ba sila. Meron naman, kaya lang parang ex mo na laging kasama ang tropa. Dahil kahit nasa ilalim lang sila ng capital city, tila invisible ang hustisya dito. Si throttle keeper ang boss. Lahat ng sahod hati kay madam. Kaya kung kumita ka ng 60 pesos kada customer, mga 10 piso lang ang mapupunta sa'yo. Pang isang sachet lang ng shampoo. Pero eto, noong 2014, isang government official na nainis bigla ang nagsabing, gibain na to, linisin ang Kandapara. So yun, giniba nga. Pero walang relocation, walang ayuda. Libong babae ang dating nagbuburles ang naging homeless. At syempre, nagreklamo ang masa. E di build ulit. Balik sa dating gawi. Para maintindihan natin ang kalbaryong ito, balikan natin ang mabilisan ng kasaysayan. Noong 1972, naging independent ang Bangladesh. Pagsapit ng 1975, na-assassinate ang first president. Sunod-sunod na ang gulo. Hanggang sa naging permanent sponsor ng kahirapan ng bansa. Agrikultura lang ang source of income nila noon. Mahina ang edukasyon at halos walang trabaho para sa kababaihan. Kaya mga babae napilitan sa landas ng pakikibaka sa kama. Ang gobyerno, aba, may kita dyan. Bakit hindi? Kaya ang mga lugar tulad ng Kandapara, hindi lang tolerated, legit na registered pa. Halos araw-araw may pinapanak sa lugar na ito. Pero ang tanong, may pag-asa bang makalabas sila? O forever silang nakatali sa kadenang walang lock? Habang sa Pinas nag-aaway pa kung anong flavor ng milk tea ang mas masarap, may mga batang babae sa Bangladesh na sa murang edad pa lang nagtatrabaho na sa isang sistema na para bang wala talagang pakialam sa mga bata, babae o buhay. Kailan kaya nila mararanasan ang tunay na liwanag ng hustisya at pag-asa? At kung meron mang Diyos ng hustisya, late ba siya o absent lang talaga? Kung gusto mong malaman pa ang mga ganyan sa mundo pero di mo naririnig sa balita, subscribe ka na sa Tito Jones TV. Dahil dito kahit ganong kadilim, may kwentong may tawa, may kurot, at syempre may tunay na aral. Shout out kina Emel Antiquera, Adar Yuso from Zamboanga City, 86 Yuri, Dave Vidal from Saudi Arabia, Family Foria ng San Francisco, kay Kabayan Rose Ann Manabat dyan sa Japan, Rodivana Bawag, Rubica Family ng Cabuyao, Laguna, Roy Genevesa ng Iloilo, Edward Dabalos, at kina Orlando Gruta at sa mga driver ng biyaheng Malanday Pier. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.